Welcome back mga kwentuhan! Nandito na naman po tayo sa isang bagong episode ng Mga Kwentong Safety. Pagkwentuhan naman natin ngayon, no? Isa po kasi sa mahirap na sitwasyon is yung maipit ka sa workplace. When we say maipit, hindi po yung literal na maipit ka, okay? Maipit ka sa pagbibigay ng decisions. Kasi po, minsan may mga activity po na sobrang delikado, okay? Na kailangan mo pa-stop. Ang problema, hindi ka sinuportahan ng management. Okay, ano yung dapat mong gawin? Susundin mo na lang ba sila? Baka maipit ka naman po sa dole. Kasi as a safety officer, kailangan gawin mo yun. Hindi mo naman pwedeng ipilit yung gusto mo. Ang worry mo naman, syempre, tanggalin ka sa trabaho, di ba? So as a safety officer, ano ba ang dapat gawin? Okay, para again, hindi ka naman maipit sa sitwasyon in case po na meron kang gustong ipastop na sobrang delikadong trabaho tas ayaw ka suportahan ng management. Again, ako po ulit si Reg Basco. Tara po, magkwentuhan po tayo. Isa na naman po no, sa mga problema ng isang safety officer is paano pag walang suporta yung management? Trabaho ka ng trabaho, araw-araw, no, ginagawa mo lahat ng kaya mo, pero walang support yung management. Mas nakakatakot po ito ay lalo na po sa mga critical activities. Yung tipong napakadelikado na ng activity, gusto mo nang ipastop, okay? Hindi nila sinusuportahan. Ayaw ipastop ni overall in charge. So pagdating po sa ganyan, ano po ang pwede nyong gawin? Okay, so ito po, i-share ko po ito sa inyo. Na-experience ko po ito way back 2012. Okay, yung mga panahon na yan, okay? So ako po, alam niyo naman, majority po na experience ko is nasa construction field, okay, construction industry. Yung time na to, nandun pa po ako sa part ng general contractor. So nasa safety officer po ako ng isang general contractor, okay? So that time, no, meron kaming activity, lifting activities, no, lifting ng tower crane. Okay? So actually, di nyo naman kailangang nasa construction para maintindihan po ito, no? Okay, ang ganito gagawin namin, magli-lift kami, okay, ng mga materyales from ground floor, dadalhin po sa 25th floor. Alam niyo naman yung mga tower cranes, di ba? Yung mga naglalakihang equipment na nakikita niyo sa construction sites, di ba? So magli-lift sila ng materials. Ano ililift nila? Hollow blocks. Okay? Yung ililift nila ng ngayon, okay, ito ngayon. Without asking our or advice from any of our members, any of our safety officers sa team namin, nag-fabricate po si operations ng parang kulungan. Parang cube siya pero kulungan made of rebars, no, na winelding. Imagine niyo mga bakal. Okay? Welding mo lang para siyang box. So kulungan style, bakal-bakal naka-welding. Tapos ang ipapasok po doon mga hollow blocks. No? Hindi ko maalala kung ilang piraso pero madami-dami. Mga hollow blocks. Tapos bubuhatin yon, dadali sa 25th floor. Imagine niyo po yun. Nakita ko po yun siguro mga 9 o'clock ng umaga. Pagtayo ko doon sa area na yun yung umano sa akin. Bumulaga sa akin. Okay? So nagulat ako. So in-stop ko yung trabaho. Okay? In-stop ko yung trabaho. Ngayon ito problema. Okay? Nung in-stop ko yung trabaho, okay, of course magtatanong sila. Safety officers, tandaan niyo po number 1, we have the right, we have the authority to stop the work if necessary. And that is considered as an imminent danger. Yung sitwasyon na yon, imminent danger kasi anytime pwedeng may mamatay. Bakit? Yung ginamit nilang yon, yung fabricate nila na yon, hindi mo naman alam yung tibay nun eh. Ano ba capacity nun? Kaya niya ba yung binubuhat niya? Okay? So ngayon, pag nilift, pag bumigay yun. Okay, pag bumigay yun, babagsak yung mga hollow blocks. May mga tatamaan sa baba? Dami. Dami namin nun eh. And yung workplace namin hindi palawak eh. Masikip lang pataas. Kasi high-rise building. So, daming taong babagsakan ng mga hollow blocks. Ang daming mamamatay actually. Hindi lang major injury yun. Patay po talaga eh. So, kailangan ko talaga stop yung trabaho. Okay, so pinastop ko po lahat yon. So, ayan, ang daming nalapit sa akin, daming nagagalit. In fact, may isa pang supervisor na nagsabi sa akin, Safety, pinastop mo yung trabaho, ikaw ba magpapasahod? Doon sa mga nahinto? Okay, alam niyo kung bakit? Kasi nung pinastop ko yung trabaho, 800 po na mason, walang gagawin maghapon. Okay, times yun na lang po, magkano ba rate ng mason ngayon? Okay, or that time, sige, i-times yun sa 800. Yun yung babayaran ng kumpanya the whole day, no? Nang walang accomplishment.
So, matindi-tindi. Okay? So, that's why safety officers, dapat buo po yung loob ninyo. No? Pagka po kayo magpapastop ng ganyang trabaho, make sure alam nyo yung ginagawa nyo and sundan nyo yung procedure. Okay? So, anong gagawin? So, in-explain ko sa lahat. Hindi lang ako basta-basta nagpa-stop doon. In-explain ko kung bakit. Kung ano yung nangyari. Ano yung problema? And ano yung dapat gawin? Okay? So, yun po. Until mamaya-maya po, tinawag na ako ni overall in charge. Medyo mainit yung ulo. So, sa construction site, we refer to the overall in charge as the project manager, di ba? So, tinawag ako ni project manager. Safety, anong problema nyo rito? Ba't pinahinto nyo to? Okay, remember, hindi po inaaway si overall in charge, safety officers, ha? Kahit po hindi siya sumang-ayon sa inyo minsan, hindi siya inaaway, kinukonvince po sila. And ako po, nagpapasalamat ako. Ang dami ko pong nakatrabahong project managers, construction managers na talaga pong andadaling kausap pagdating sa safety. Basta, may malaking basta eh. Ikaw safety officer, alam mo kung ano yung sinasabi mo. Huwag kang pupunta sa kanila nang hindi mo man lang alam, ikaw mismo sa sarili mo, hindi sigurado sa sinasabi mo. Okay? So, pagpunta ko kay project manager, kita mo, mainit yung ulo niya that time. 9 o'clock pa lang ng umaga yun. Kakabuelo pa lang ng trabaho. Stop na yung trabaho. Okay? So, tinanong niya ako, ano bang problema dito? Sabi ko, sir, good morning. Sir, pasensya na po kayo kung kailangan ko ipastop yung trabaho. Ito po kasi yung reason. Ayun, sabihin mo ngayon lahat ng reason. Make sure valid yan. So, usually yung sinabi ko noon, so meron po kasi tayong lifting gear. So, kailangan po, it's either meron tayong third-party certificate ng lifting gear or this must be designed by a structural engineer. So, medyo matinding hinahanap kong requirements. Okay, and baka hindi yun kaya within the day. Kaya nga po, ang laking problema, laking work stoppage nun. Okay, so ganun po, no? So, sabi niya, kung questionin ka niyan, hahanapan ka ng reference. Alam niyo naman yung mga reference natin di ba? O, saan mo naman nalaman yan na kailangan pa niyan, safety, di ba? So, meron tayong OSH standards book. Meron din kaming safety program that time. And you can also consider the international safety standards. Meron din yun. Again, ito lang pupunta lang kayo sa international safety standards pag walang nakasulat sa OSH standards natin sa Pilipinas. Doon pa lang kayo magre-refer sa international. Okay? So yun, in-explain ko po yun. Ngayon, ang sunod na tanong ni project manager. O, anong gusto mong gawin namin? Anong gagawin ng team para payagan yan? Nanghihingi siya ng recommendations ngayon. Pag ganun po, matuwa po kayo. Meaning willing to comply po. Yung gusto lang niya maintindihan. Okay, kung ano gagawin. So, in-explain ko po kung ano yung kailangan gawin. Sinabi ko kung ano yung kailangan. Okay, yun nga po, third-party certificate or design ng structural engineer. Ngayon, ito po yung sagot sa akin ni project manager. Medyo hindi po nakakatuwa that time para sa part ko, no? Safety, kilala nyo ako, supportive ako sa inyo. And totoo po yun. Okay, totoo naman yung sinasabi niyang yun. But this time, hindi ko kayo mapapayagan. Masyadong maraming masasacrifice, ipaparesume ko yung trabaho. Okay? So, safety officers, tandaan po nyo, ang trabaho lang natin mag-recommend, mag-remind. Si overall in charge pa rin po, who is also the chairman ng safety committee natin and kinikilala ng batas na overall implementer ng safety, siya pa rin po ang decision maker. Okay? So, siya pa rin po. So, sa kanya, hindi niya papastop, ipapatuloy niya. Okay? So, ngayon, ano gagawin natin? Baka maipit naman tayo. Okay? So, again, first thing na sinabi ko, sige sir, okay lang po ba sir? Tawag ako sa corporate safety manager namin para di naman ako maipit. Sabi niya, o sige, tawagan mo. Well, actually, pwede kong tawagan si corporate safety manager kahit hindi niya alam. Kaya lang, ayoko po kasi ng mga ganong minor issues na para ka nagsumbong. No? Okay, ingat po ako sa ganon. Okay, sa mga relationships ko with our workmates. No, para nandun yung respeto. So, tawag po ako kay safety manager sa main office. Sir, ito po yung sitwasyon. Ganyan, ganyan. Sinabi ko lahat. Excited ako kasi alam ko masusuportahan ako. Kaya lang, ito rin po yung sagot sa akin. Reggie, di natin pwede pa-stop yung trabaho nila. Okay? So, actually, nung time na yun po, no, yung dalawang balikat ko, mararamdaman nyo, bubagsak. Actually, gusto ko nang umuwi nun. Gusto ko talagang mag early out. 9 o'clock yun umaga. Gusto ko umuwi. Kasi po, nalulungkot ako eh. Hindi ako nagagalit sa kanila, nalulungkot ako. Kasi alam kong may mga buhay na at risk. So, hindi ako nakakuha ng suporta from our project manager. Hindi rin ako nakakuha ng suporta sa corporate safety manager na nasa main office. Okay, so anong sinabi ko? Balik ako kay project manager. Sir, sabi ng boss namin, wag ko raw pahinto eh.
Ito na lang po, sir. Gagawa na lang po ako ng report. Sasabihin ko pa rin po na ito yung mali, ito po yung problema, ito po yung suggestion namin, work stoppage, tapos ito po yung recommendations. Okay lang po ba? So, sabi niya, o sige, gawa ka ng report, dali mo sa table ko. Nakuha ninyo. So, hindi ko pa rin sinabi na, sige sir, pwede na yan. Sabi ng boss ko, pwede na yan. Again, hindi po manggagaling kahit kailan sa akin yung pagpayag ng isang unsafe na trabaho. Okay? So, ito ngayon na naman yung problema. Gagawa ka ng report. May pipirma kaya? Diba? May pipirma kaya? Okay? So, syempre, wala. Sigurista po ako eh. Ang ginawa ko noon, nag-send ako ng message sa company-recognized phone numbers po nila. Ni project manager, ni safety manager, ni lifting supervisor, tsaka po yung supervisors sa masonry works. Okay? Nag-send ako ng message sa mga company-recognized phone numbers nila na at this date, at this time, at this location, ito po yung issue, work stoppage po sa amin, and then ito yung recommendations namin. Proof yun, okay, na nasabi ko sa kanila yan. Sigurista talaga ako eh. Bukod doon, mag-i-email pa ako immediately sa mga company-recognized emails nila. Same thing na sinend ko sa message, tapos this time may picture na. Okay? So, hindi man mapirmahan yung report ko, okay, sigurado ako na naparating ko sa kanila yung concern. Yun lang naman yung trabaho natin talaga. And I think enough na po yun, nangalampag na ako ng sobra nun. Okay? So, ganun po. Kasi minsan, hindi ka talaga nasusuportahan eh. No, nangyayari po talaga yan. Okay? So, ngayon, ang nakakatuwa lang po, kinabukasan, sabi po nung aming overall in charge, si project manager, stop nyo muna yung pag-relief ng hollow blocks, sundin nyo muna yung suggestions ng safety team natin. Okay? So, yun po. In a way, nakakatuwa na po. So, tamang procedure. Again, parang ako, medyo natutuwa po ako sa nagawa nung team namin, yung time na yon kasi full support naman yung safety department namin sa mga sinabi ko. Nakakatuwa po yung kasi wala naman tayo nakaaway, wala tayong binangga. Ginawa lang natin yung tamang trabaho natin. At the end of the day, no, too late man, nasuportahan pa din tayo. Again, sabi ko nga, yung ating mga overall in charge, madali po yan i-convince. Basta alam mo, sigurado ka sa sinasabi mo sa activities na yan. So, that's it. Okay, so sana po isang simpleng example na actual po nangyari sa akin, no? Ano ba yung pwede nyong gawin kung sakaling hindi kayo nasuportahan sa isang unsafe na trabaho na pinapastop nyo, tapos ayaw mong maipit sa sitwasyon na yan, okay? So, kung meron po kayong ibang activity or suggestion sa mga ganyang scenario, please paki-comment lang po sa baba. Malaking tulong po yan sa mga kasama natin sa safety and health industry po natin. Okay, so again, ako po ulit si Renz Basco. Salamat po. Sana po meron po akong nadagdag. Okay, nakalaman po ulit sa inyo. Okay, and hanggang sa susunod po nating topic, mag-ingat po tayo.